Ay, magandang umaga po ulit. Nandito po ulit kami. Kasama po namin, pinapakilala po namin ang aking kasama dito sa kanan ko, si Kagawad Haider Macbud. Kaway ka naman dyan, ano? So siya po ang kagawad na namumuno specifically dito sa area ng Hill 150 dito sa Barangay Mita. At siya po ang nag-overlook ng lahat ng mga nakatira dito sa hilera dito paakyat hanggang sa Hill 150 or yung tinatawag po nating Galad Hill. Bok, may pakilala mo yung ano? Yung kasama natin? Sa kaliwa ko naman po, sir, kasama ko si Dato Abdullah Lantawan. Ito po si sir is residente po siya ngayon sa Datunsay, although hindi siya natibo dito. Natibo po siya ng Barangay Kabasalan sa Pikit. Doon ka pinanganak, Bapa, tama? Sa Pikit. So, naglipat siya dito. So, alamin natin kung ano yung nagudyok sa kanya na lumipat. Buong pamilya niya na lumipat dito from Pikit ko. Anong taon, anong nangyari? So, bakit sila lumipat dito? So, mauna tayo, sir, kay tago kay Kagawad. Pahiram ako. So, Bapa, pakilala ka muna, Bapa, sa ano natin, sa mga kasama. Ako po si Abdullah Lantawan. Si Abdullah Lantawan, pinanganak ka, sir? Doon ako pinanganak sa Pikit. Sa Pikit. Ilang taong ka, sir, nung lumipat ka dito sa Datunsay? Tagal na ako dito sa una-una sa Saripagwag. Sa sunod na Datunsay. So, pinanganak ka sa Pikit, Kabasalan, then lumipat ka ng Saripagwak. Oh. Pagkatapos ng Saripagwak, anong barangay? Dito naman. Hindi, anong barangay sa Agwak? Sa Bako. Bako, Sitio Bako, barangay poblasyon yan. Sa Agwak. So, bakit ka lumipat dito sa Datunsay, Bapa? Anong nangyari? Yan ang maganda kasi walang gulo dito. Anong nangyari doon? Ilang taong ka na dito, Bapa? Saan? Isang taon na, sobra? Sobra. Mga 3 taon na ko. Mga 3 taon na po siya dito sa barangay Mita. So, anong nangyari doon? Bakit lumipat? Buong pamilya mo nandito na ngayon? Ilan ang anak mo pala? Marami, 16 pala. 16 ang anak ni Bapa. So, ang asawa mo nandito? Nandito pa. Okay. So, si Bapa is galing ng Sitio Bako, barangay poblasyon ng Saripagwak. 3 years ago. Anong nangyari 3 years ago, Bapa? Bakit kayo lumipat? Umahanap ng buhay. Yan ang maganda kasi meron kaming mga kuan dito, mga lupa dito na gumawa kami ng kuan. Magtanim kami ng mga mais. Doon, hindi ka makatanim doon. Bakit di ka makatanim doon? Walang taniman doon. Walang taniman. Sa may Sitio Bako ng Agwak. So, hindi ka naging IDPs. Hindi ka naging bakwit. Bakwit naman. Bakit ka nagbakwit? Ano nangyari doon? Kasi may gulo doon sa Kabasalan. Sa Kabasalan. Sa Agwak, pagdating nyo dyan, sa may Sitio Bako, nakabakwit ka dyan, wala? Nakabakwit, dito naman. Bakit ka nagbakwit doon? Merong gulo dyan. Anong insidente yun, Bapa? Rido? Rido. Nung 3 years ago, nagkaroon ng rido doon. Umalis ka, saan ka nagpunta noon? Dito naman. Dito ka diretso? May kamag-anak ka dito? Diretso naman dito. Hindi, saan kayo nung time na nagbakwit ka? Ano nangyari nung time na nagbakwit ka? Saan? Sa Sitio Bako. Yung maalala mo, may nagbarilan lang, magalis kayo, anong nangyari noon? 3 years ago. Meron nagbarilan doon na rido. Pero kung umahanap ka ng buhay, hindi mo ito successive na magawa. Kasi tatakot ka na ng rido. So si Bapa, sa pagkakaintindi ko pa, doon kayo tumira, nagkakaroon ng rido, pero hindi ka makapaghanap buhay. Kaya lumipat siya dito sa Datunsay, sa may Barangay Mita. Kasi although dito is makakapaghanap buhay ka ng maayos kasi walang gulo. So yun ang yun ang dahilan ni Bapa. Although hindi siya siguro yung bahay niya doon is hindi naman masyadong apektado nung mismong barilan, pero hindi siya makapaghanap buhay.
So hindi siya makapagtanim. Farmer ka pala papa, farmer. Oo, paro. So hindi siya makapag-farm doon, kaya siya lumipat dito sa may barangay sa Unsay para mag-farm. So 3 years ka na dito ngayon papa. Anong tinatanim mo dito? Marami mga saging, mga kahoy, pati mais. Dito. Dito Sa may- naman, malapit doon sa kampo. Si Kagawad, kilala mo si Kagawad? O, kilala ko pa rin. Nung time na lumipat ka, siya na ba ang Kagawad noon? Tatay niya. Ama. So sa Magindanaon po is pag tatay ama po, pagka nanay ina. So nung time na lumipat si Dato is ang Kagawad noon is ama ni Kagawad ngayon. So nung time na lumipat, anong sabi ni Kagawad sa inyo paglipat mo dito? Si ama mo. Sabi niya, maghanap ka ng buhay ng maayos. Kasi kung may pira ako, bibigyan kita ng pira. Buti paglipat niya, tinanggap kayo dito. Oo. Hindi naman kayo pinano. Buti anong usapan niyo? Buti pinatira kayo dito. Mabait mang tatay niya. Kasi hindi ito magsalita ng sakit. May mga kasama ka noon ba pa na lumipat dito? Marami. Ito ang kasama ko dyan. Marami kayo doon. Mga 3 years na yon. Oo, marami. Nung 3 years ago, marami kayo lumipat. Marami. Tinanggap kayo ng ama ni Dato. Oo. Siya pa nagsabi ng doon ka gumawa ng bahay para walang gulo doon. Mabuti. Mm. So far, ibigay muna natin papa kay kay Kagawad. Si Kagawad. Siya naman. So sa Kagawad, alam naman natin, narinig mo naman ang storya ng mga kasama natin dito na nakikipamuhay dito sa atin sa area. So gusto ko naman matanong at malaman ang function mo at paano mo natutulungan ng mga kababayan natin dito despite na nahihirapan na sila para matulungan sila sa mga hinanaing nila na mga basic na pangangailangan dito sa lugar natin. Ang akin po matutulungan pa sa kanila, yung dati-dati tatay kong lahat nandito. 150 hanggang sa tatay ko ang kinikilala dito. Tapos ako naman, pag namatay ng tatay ko, ako naman ang gihanap ng mga LGU para matulungan ng mga civilian dito. Para wala silang masasakpan ng mga civilian dito. Tapos ako ang gihanap ni Dato Unsay na yung anak ni Bapakmor. Yung sabi nila. Tapos ang ginagawa ko lahat dito kung may problema sila, halimbawa may supply sila, lahat dito giguan ko lahat dito, gipuntahan ko lahat, house to house ko lahat itong mga bahay. Kaya minsan dito gipuntahan ko lang kasi giguha lang lahat ng mga pangalan nila para makahingi kami ng LGU na matulungan sila ng kahit konti lang na tulong, okay na naman sila. So, ibig sabihin, Kagawad, despite na nahihirapan ka din sa buhay, pero dahil ikaw ay naatasan at pinagkatiwalaan ng taong bayan na maging isang kagawad, sa ganong paraan mo natutulungan ng mga kababayan natin. So, Opo, sir. ngayon, Kagawad, ang tanong ko naman is, habang ginagawa mo yung mandatong duty mo bilang gobyerno, dahil nasa gobyerno na tayo ngayon, ano naman ang personal na tulong na inaabot ng ating munisipyo pababa dito sa barangay? Ang personal na tulong nandito, yung personal bigas ang binigay nila, bigas at saka mga noodles, yung nang binibigyan nila dito. So, in short, binibigyan nila tayo ng ng bigas at bigas. mga goods na pangunahing pangkain. Paano naman alam naman natin na nauubos ang mga ganyang klaseng mga tulong ng gobyerno. Ngayon, ano naman ang tulong na ipinapaabot ng munisipyo pagdating sa pangkabuhayan ng mga tao natin dito? Minsan nag-supply sila dito ng mga binhi. Mayroon. Kung doon ka sa farm, yung binhi na palay. Tapos dito man, maisan na nabibigay sila ng binhi dito. Okay. Ngayon, kapag naka-harvest na yung mga tao natin, saan naman nila immediately na naibebenta yung mga produkto nila para convert na siya sa pera? Doon sila nagbebenta, sir, sa Saripagwak. Ah,
So, ano pang plano ng lokal na pamahalaan dito na gustong maipaabot like sa usapin naman ng kalusugan? Sa nadadala ba, nabibigyan ba ng gamot ang mga tao natin dito? At saka nadadala ba sila sa ospital kapag nangangailangan sila? Pag kung may nagkasakit sila dito sir, mayroon sila dito. Minsan magpupunta yung mga taga Dato Unsay na pwede libre check-up sila. Okay. So, despite na yung mga mapapait na naranasan nila, aktibo naman pala ang lokal na pamahalaan dito sa barangay natin sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao dito. Sir. Sobrang mga aktibong mga taga Dato Unsay dito sir. Kung mga hero, mga kailangan dito, magsabi lang doon sa siguro may rescue sila. Okay. So, ilipat naman natin yung microphone sa kabila. Salamat, kagawad. So, ito kagawad, no? As na-mention natin kanina, na-interview natin yung mga IDPs eh. Kamusta naman yung IDPs? Nung time na kagawad ka, meron ka bang ni-receive dito ng mga galing ibang lugar dahil sa naging kagaya ni Bapa na naging, nagka-rido, nagkagulo dun sa ibang lugar, nagpunta dito sa barangay mo, paano nyo sila tinutulungan? Dito lang ako nakakuha sa munisipyo, naka-receive ng mga noodles or bigas dito sa munisipyo. Sige, ang ibig ko sabihin, una, dinadala sila sa munisipyo. Hindi nagikuha lang mga pangalan nila tapos ako lang na naghingi doon. So, halimbawa, merong magpunta dito sa barangay mo na galing ibang barangay na nagkaroon ng gulo doon, mga IDPs. Ang ginagawa mo is, kinukuha mo mga pangalan, Yun na sir. nire-request mo sa Munisipyo. okay lang, kahit hindi taga Dato Unsay. Okay naman, okay sir. Okay sir. Ayos lang, tinutulungan ng munisipyo natin. So, si Kagawad, madaling sabi pa, is nagiging tulay. Pag merong mga incident na mga community-initiated violence na pumupunta sa ibang munisipyo, ibang barangay, lumilipat dito, ang ginagawa ni Kagawad is kuha agad ang pangalan, ipasa doon para ma-initial na matulungan. So, sa ngayong taon, Kagawad, meron ba? Meron. Ilan pamilya ang pumunta dito ngayong taon? Dito, nung ilang nagbaha dito. Tapos lahat ng bahay dyan, nakuha ng baha. Tapos naghingi kami ng LGU, maraming salamat sila na nagbigay sila ng mga noodles, salt, bigas. Dito lang yun sa loob ng barangay mo? Oo. Hindi, ngayong taon, meron bang mga bagong pamilya na lumipat galing sa ibang barangay? Wala na. Wala na, sa Dato Unsay. So ngayon dito sa barangay mo, sa Hilwan Barangay Mita, at wala pang lumikas galing Agwak, galing Dato Saudi, na yung mga nagkaroon ng rido dyan ng mga nakaraang buwan eh. Walang mga bago ulit. Wala pa sa ngayon. Wala pa sa ngayon. So, kung ano man is, paano yung pagtayo nila ng bahay? Paano nyo ginagawa na is yung makapagtayo sila ng bahay dito sa barangay? Hindi naman sila residente, wala silang lupa. Paano nyo inaayos yun sa barangay? Di ba, halimbawa ng kiba pa, di ba, dito pinatila ni tatay, tapos nagawa lang ng bahay, kubo lang ng maliit, ay importante, makalipat dito. So hindi na muna inaano kung kanino lupa. Pwede naman dito magtira pa na yung ganitong mga bahay. Kahit hindi sa kanyang lupa, pwede. So magiging ang arrangement nyo, kung mga maliliit naman ng mga bahay na hindi naman tatayuan ng mga permanent, pinayagan ng may-ari na magtayo dito. Pinayagan, sir. So pinaalam nyo yon sa may-ari. Sige. Kamusta naman si Kapitan? Ano naman ang role ni Kapitan dito? Maganda naman ang role ng Kapitan namin. Ito. Bilang kami lang ng ngayon mga aktibo sa kanila, mga kagawad nila. Hindi sabihan, magtawag sila, may tawag yung mga kapitan namin. Kami na naman ang mga aktibo dito. Kay anak ni Dato Unsay. So kayo talaga ang tumututok dito sa sa mga residente. So sa ngayon, merong bang incident dito sa Maymeta na barangay mo sa barangay Meta na nagkagulo tapos umalis yung mga tao? Nangyari na ba yun dito? Wala pa sir. Wala pa. So ang nagiging
nagiging ano ngayon is itong Barangay Mita is parang nagiging safe haven siya, dito nagpupunta yung mga galing ibang Oo, sir. barangay. Oo. So sa population ngayon ng Barangay Mita, ilan yung original talaga na natibo dito? Sa tingin mo, ilan yung percent na lumipat lang dahil sa gulo? Sobra 100 siguro dito, sir, na lumilipat dito sa 150. Dito dati walang bahay dito. Sa Oo nga. lumalaki na ang Dati bahay. walang bahay dito no? Lupakyat. Oo, pakyat. So sa Yan lang Barangay sa baba. Mita, ilang percent yung mga IDPs galing ibang ano? Kasi hindi lahat sila nitibo dito, hindi pinanganak dito iba, di ba? So Ay, ilang hindi. percent sa tingin mo? Taga dito ran? Taga dito? Ang mga Resident? resident na galing sa ibang munisipyo? 150 siguro yung ticket di taga rito. Hindi taga dito. 150 na tao, families. Families. 150 families. So mag-average yan sir ng around 300 na mga tao. 300 to 4. Depende sa anak mo eh. Diba si Dato? Tag 60 na nga anak. Marami talaga ng mga yung nakikita natin. Yung Nato, ang gusto nang itanong is, naalala mo na wala pang masyadong mga bahay dito. But then, nung naisipan nilang magtayo ng mga maliliit na mga negosyo, sari-sari store at kung ano-ano mang mga pagkakakitaan dyan, simula sa paglipat ng mga tao na yun dito, kumusta ang mga naging negosyo nila? Maging okay naman yung negosyo kahit maliit ang mga negosyo nila, at least mabubuhay sila ng mapayapa. Okay naman ang pamumuhay nila. Kasi nakita ko noon, nung napunta kami dito last year, una, konti pa lang yung bahay dito. Ikalawa, yung mga tindahan dito, dyan, tsaka sa may highway, mga malilit pa lang. But then ngayon, pag makita mo, ang dami ng tinda, ang dami ng bigas, hindi na nga kami umaalis para mamalengke. So, ano sa tingin mo ang naging rason bakit lumaki at lumago ang mga negosyo nila? Lumalaki sila ang mga negosyo na ang dahil sa tropa ng kasundaluhan dito sila nagbili. Kaya, kaya wala din sila mga customer. Ang customer nila, yung sila sir. Doong iba, mga talaga rin, mga bata lang ang customer nila dito. Pero malaki, ang kuwan kila mas dito sa kasi yung kasundaluhan dito. Ang gusto lang po sa iparating ni Kagawad ay opo, totoo po ang sinasabi niya. Kami pong mga kasundaluhan ay isa po kami sa mga sumusuporta at consumer ng mga micro businesses nila. So nakita ko po from maliit na tindahan na naging malaking tindahan na ngayon. So proud din po kami na makita na nag-improve ang mga buhay nila dahil yun nga po, suportado sila ng mga kasundaluhan dahil nga po naiintindihan po ng mga kasundaluhan ang pinagdadaanan ng mga tao dito. May ba tayo Kagawad? Ngayon kung may mga tulong na kailangan maipaabot ang mga tao dito sa lokal na pamahalaan o sa mga gusto pang tumulong sa kanila, ano kaya ang mga pangangailangan nila? Ang madalas na pangangailangan dito, bigas lang talaga ang pangangailangan ng mga tao dito sa amin. So, ang kailangan nila is makakain. At saka, how about yung para ma-sustain nila at magkaroon sila ng trabaho dito o kaya magkaroon sila ng mga sakahan dito pagdating sa agrikultura. Ano ba ang mga pangunahing trabaho ng mga tao natin dito? Yung mga trabaho ng mga taga dito, yung sabi ni Papa, mais, doon iba palay, doon sa baba. Kaya ang gusto nila yung mga binhi. So ibig sabihin ng isa sa pangangailangan ng mga tao natin dito bukod sa pagkain ay mga binhi at mga palay na farming. So yun ang mga pangangailangan natin dito. pag-aaral naman, Kagawad, ano rin ba? Ano pa yung mga bata kasi dito wala pang mga college. Parang wala pa mga kalito, hanggang mga grade 3 ang mga bata dito, sir. Wala pa silang college. So, ang sa inyo,
kagawad talagang basic pa lang na pagkain lang talaga muna ang kailangan. Lalo na itong mga IDPs natin, mga internally displaced persons. Opo, sir. Oo. Napakalaking pressure ba sa iyo yon, kagawad, na yung paninilbihan mo kasi pinapagkatiwalaan ka at ang father mo dito, di ba? Tapos kaya sila nagdadagsaan dito. Dito, lahat na taga-tao dito, doon sila nakakuha sa father ko noon. Hindi Noon. pa namatay siya. Sige nga, kagawad, ikwento mo nga yung anong klaseng leadership ang pinapakita mo dito. Anong gaano yung pinapanatili mo yung respeto ng isang barangay leader ng dito sa Barangay Mita. Ang ako lang ang ginusunod ko lang sa maging leader ako, yung leader ng tatay ko. Yun ang sinusunod. Yun ang gusto ng mga tao. Kasi yung tatay ko mabait sa kanila, mabait. Tapos yung mga subilan mabait din sa kanila. Mm. Yung may tulong sila. Magkuhan sa tatay ko, may tulungan mo ako, nagitulungan ng tatay ko. Tapos yun na sa akin. Ang tatay ko lang ginitingnan ko, kung makatulong tatay ko, yun na lang sa akin, tumulong din ako. Ikwento mo nga yung naging buhay ng tatay mo, gaano siya kuwan din ba, matulungin sa lahat, sa ano? Yung tatay ko, sir, lahat dito, kilala ang tatay ko. Kilala lahat ng tatay ko dito. Halos mga tao dito, doon sila, kung may gera dito, halimbawa, doon sila nagbunta sa bahay namin. Nung hindi pa namatay, hindi pa patay ang tatay ko. Bakit ganun na lang karespetado yung pamilya nyo? Yun na lang nga siguro, sir, parang pamilya na giturin din sa mga tao dito. Mm. Kasi sister, hindi taga dito pinatira si Uncle. Ganun yung obligasyon nyo sa bawat isa na magtulungan. Opo, sir. Kaya sana hindi naman ako magkuhan dyan. Hindi na ako mag-leader dito. Ayaw ko mang ganito. Hindi ko kaya. Mm. Tapos sabihan ako ng mga tao na sa dyan sa Dato Unsay na ikaw na lang kayo ipapalit sa tatay. Ikaw ang magkapalit sa tatay mo. Na yun, kahit na maraming sakripisyo. Oo. Sa local government kasi maliit lang naman yung allowance nyo, hindi naman pero sakripisyo talaga ito. Pag Ramadan, mamidyan, sakripisyo namin dito, magbibigay din ako dyan ng mga bigas Mm. pag Ramadan. Mm. Kung meron kang gustong tulong, nasabi mo nga kanina, kung meron kang gustong matulungan kayo ng ating mga kababayan, bigas lang talaga. Bigas. Yun na lang mga madaling itulong sa kanila. Madaling itulong. Oo. Gas, Mais, yung Mais. mga binhi, okay lang kayo ito, mga farming sila. Mm. Mahirap nang hingi ng mga lalaki dyan. Importante, may kuan na sila ng binhi, okay na lang sa kanila. Para makatanim sila. Gaano naman yung relationship mo ngayon, kagawad, sa mga military, Philippine Army, katulad ni Captain Eugenio dito? Ngayon, sa Hill 150, Meta, Barangay Meta. Nakilala ko rin pati si sir, nakapira rin doon yung mga tawanin, kaya nakilala ako nila. Maganda bang samahan nyo, paano samahan nyo ng military dito ngayon? Maganda sir. Magandang pakinggan pag ganon. Okay. Maganda. Yes sir, as you can see sir, narinig nyo na po sa kanila that the trust and confidence ng mga civilian is nasa inyo na pong kasundaluhan. Kaya buol din naman po ang loob ng mga kasundaluhan nyo na tumulong dito kaila kagawad. Ano man ang mga sentiment nila. May mga gusto silang iparating kay Mayor na kung hindi nila kaya. But then kami pong kasundaluhan nyo is para kaming tulay na kaya naming dumiretso at para maibaba yung mga tulong sa atin dito. Ganun po ka-prepare at ka-ready tumulong ang inyong kasundaluhan dito po sa ating
mga communities dito, especially doing civil military operations work. And bukod po doon, alam naman po natin na Muslim-dominated areas ang area na to. Bagkus kahit po karamihan ng inyong mga sundalo ay mga Christians, but then nakaka-immerse po tayo sa mga community needs, pati sa spiritual events nila like Ramadan, Idil Fitr, tumutulong din po tayo dyan para mag-conduct ng kanduli o Idil Adha. So nag-a-abide po tayo sa mga customs and traditions nila na naaayon sa batas ng Islam. So siguro po isa yun sa nakapagpagaan ng loob nila na nakikisama kami sa kanila, and then maganda ang mutual understandings namin dito po sa area. So yun po ang isang element kung bakit harmonious po ang samahan ng inyong kasundaluhan at ng mga civilian po dito sa Hill 150 sa Barangay Mira. Maraming salamat. Thank you.